Final Chapter. Wakas. Pagbigkas ni Nerissa sa salitang isinulat sa ibabang bahagi ng kanyang nobela. Pagkatapos ay ang pen name niya ang sunod na itinipa. Godiva. Tinitigan niya iyon. Sa isip ay binabalikan ang pinag-uusapan nila ni Aimee kahapon. So honey, kailan mo isusulat ang kwento ng buhay mo? Ano? Natatawang tanong niya. Kwento ng buhay ko? I mean, when will you use yourself, your name, as a heroine in your novel? Katulad ng ginawa mo sa novel mo na branded, kung saan naging bida ako roon. OMG, kahit binago mo ang ilang facts, kahit hindi mo ginamit ang pangalan ko, may mga kaibigan at kamag-anak pa rin ako na nagtatanong kung ako raw ba ang nasa branded. Tumaas ang kilay ni Nerissa. Kung ganon, nalaman mo kung sino-sino sa mga friends at relatives mo nagbabasa ng Black Lace. Black Lace ang pinaka-imprint ng pages and sheets. At ang branded na sinasabi ni Aimee ang isa sa masterpiece ni Nerissa. Ibinase niya sa kaibigan ng bidang babae sa librong yon. Gumamit siya ng katotohanan tungkol kay Aimee at binigyan ito ng love life at happy ending sa kwentong yon. You bet. Tumatawang sabi ni Aimee. And hey, they're proud about it. Isa rin sila sa kumukulit sa akin kung sino raw ba ang nasa likod ng pen name na Godiva. They want to meet you too. Umaasa akong hindi mo ko ipagkakanulo ha. Anya. Naging tuso ang kislap ng mga mata ni Aimee. Hindi kita ipagkakanulo. Minsan man. Pero kailangan mong gawin ang kwento mo. Nagkasundo na tayo kanina ah. Angal niya. I cannot believe you're blackmailing me now ha. Kinindatan siya ng kaibigan. Sige na, gawin mo na. I'll pay double for it. She rolled her eyes. Okay, pag-iisipan ko. I'll take that as a yes. Right. Napasubo nga si Nerissa kay Aimee. Kaya imbis na pumunta sa pag-aaring flower shop, ay bumalik siya sa kanyang apartment at nagsimulang magsulat. Tulad ng request ng kaibigan, ginamit niya ang sarili bilang leading lady. Siyempre pa ay isinali rin niya si Aimee bilang supporting cast. Natapos talaga niyang isulat ang kanyang nobela, ang nobela ni Nerissa at Mark. Itinaas niya ang mga braso at nag-inat. Parang noon lang niya nakaramdam ng pagod at antok. Umaga na naman pala kasi. Magdamag din pala siyang nakaupo. Natanging pag-ihi at pagkain lamang ang naging break. Napansin ni Nerissa ang kanyang cellphone. Kinuha niya yon. Ano kaya masasabi ni Aimee na yung hinihiling niya sa akin kahapon? Nandito na at natapos ko na. Nabungis-ngis siya. Sakay dinayal ang numero ng kaibigan. Risa, honey. Good morning. Butit napatawag ka. May balita ako sa iyo, friend. Magandang balita. Uy, good morning. May balita rin ako para sa iyo. Sabi niya at nakangiti. Ako muna. Anito bago tumili. Uuwi ang crush mo. Natigilan siya. Ano? Ang pinsan kong si Mark. Ang crush mong si Mark, uuwi siya. Makikilala mo na si Mark. Papakilala kita sa kanya. Napanganga si Nerissa. Nabato ng tingin ang kanyang laptop. Mark Haydes Marquez? Tumawa si Aimee. Oo, ang nag-iisang Mark Haydes Marquez. Don't worry my dearest. Magsiset up ako ng date sa pagitan ninyong dalawa. Napalunok siya. Pinag-uusapan nila ang lalaking ginawa niyang bida sa kakatapos lamang na nobelang isinulat niya. Uy, hindi ka makaimik ano? Akala mo hindi ko alam na may hidden desire ka sa pinsan ko? Uuwi siya ng Pilipinas. Can you believe it? Siya ang nag-champion last season, di ba? Bali kasama ang Pilipinas sa pagdarausan ng tour nila. Mag-i-exhibit siya dito sa Pilipinas. Dahil sa nalaman ay parang biglang nanuyong ang lalamunan ni Nerissa. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Wala sa loob na bulalas ni Nerissa. Parang biglang nanuyo ang kanyang lalamunan.
Hindi ako nagbibiro, ano ka ba? Sambit ni Aimee at natatawa. Umiling siya. No, Aimee, kahapon. Hiniling mong gumawa ako ng kwento na ako ang bida, hindi ba? Oo, so ano, gagawin mo na ba? Alam mo ba, pagkagaling ko dyan sa opisina mo ay umuwi agad ako at nagsulat na. Yes, you heard it right. Isinulat ko na. Anya na may pakumpas-kumpas pa ng mga kamay. Ewan ko ba, para akong sinapian ng kasipagan. And guess what kung sinong ginawa kong bidang lalaki? OMG! Bulalas ng kaibigan. Am I thinking what? Si Mark, ang ginawa mong bida? Really? Well, ganun na nga. Kakatapos ko lang actually. Kaya kita tinawagan para ibalita na kakatype ko lang na salitang wakas at Godiva. Ginawa ko setting ang beach house nyo sa Pangasinan. Nakangiwing wika ni Nerissa. Ibinasa rin niya sa totoong buhay ang leading man na si Mark. Sikat talaga ang pinsan ni Aimee dahil kilala ito sa buong mundo ng motorcycle racing. At totoo rin na makalaglag panty ang ngiti at kagwapuhan nito. Kung sa nobela ay may namatay itong nobya, sa totoong buhay ay single ito. Jeez, at higit sa lahat, totoo ring pinapantasya niya ang lalaki. Kasama sa may init na sandali sa kanyang imahinasyon at panaginip. Oh my, i-email mo na sa akin dali, ngayon na. Pagdedemand ng kaibigan. Ropa lang ito ini-edit ko pa. Magpapalit at magdadagdag ako ng eksena. Saka iisipin ko pa kung anong pangalan na ipapalit ko sa pangalan ko dito, no? Ganon din ang pangalan ni Mark. At parang ayaw ko nang ipasa. Forget about it na nga lang, Aimee. Ano forget about it na lang? Pagkatapos mo akong pasabikin, sa palagay mo ganon na lang kadaling kalimutan yon? Hindi, Risa. Ipapabasa mo sa akin yung sinulat mo ha. Sige ka. Hindi ko ipapakalala sa'yo si Mark. Hindi ako magsiset up ng date nyo ha. Banta nito. Uy, wala namang ganyanan. Humagikik na protesta niya. Hindi ko palalampasin ang pagkakataon na makilala ko si Mark. Ikaw na nga rin ang may sabi na may hidden desire ako sa lalaking yun, no? Okay, so here's the deal. Ipapabasa mo sa akin ang manuscript na yan. Bilang kapalit ay itutuloy ko ang pagsiset-up ng date niyong dalawa. Ano sa palagay mo? Deal? At eto pa ha, and I think you are his type, Risa. Pambubuyo pa ng kaibigan. Na-imagine niya ito nakangisi sa kanya. Ngumisi si Nerissa. Lumalabas sa kanyang imahinasyon ang gwapong mukha ni Mark. Ang pilyong kislap ng mga mata. Ang mga labing nangangako ng langit, ang cute na freckle sa mukha, ang matangos na ilong. Meeting him personally was a dream come true because he was such a bright star. Isang makinang at marikit na bituin na pinapangarap abutin ng mga fans na gaya niya. Sige, deal. Pilya niyang saad. He was the man of her dreams, the man of her fantasy. At kung may pagkakataon, isusugal ko rin ang lahat. Makakapiling lang siya. Kahit sa isang laro lang na tulad ng sa nobela ko. Who knows? Baka nga magkatotoong may init na eksenang binubuo ko lang sa imahinasyon ko. Baka nga magkaroon ng katuparan ng mga pantasya ko kay Mark. Anong malay niya at kampihan siya ng tadhana at ni Cupido. And he could be her smiling assassin. Yes. Calling him my smiling assassin sounds great. At dito po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Ang Pantasya ni Nerissa. Marami pong salamat sa lahat po ng nakinig at sumubaybay ng aking kwento. Sana po'y nagbigay kasiyahan at kaunlakan sa inyong puso ang aking kwento na ibinahagi rito. Hanggang sa susunod po. Huwag niyo nga po pala sanang kalimutan na i-like, share and subscribe ang aking channel, Joven MTV. Hanggang sa muli, paalam!